Oo, iniisip talaga natin pwede mag-set up si Carl. Pero parang andun pa rin yung pagka-utility ni Carl na siya yung sipa niya pang-defensive, ganun. Kumbaga, best supporting actor pa rin siya. Oh, best supporting actor, Hindi exactly. pa rin siya yung pinaka-main role. Oo. Hindi siya yung bida dito. Sabi niya, okay guys, alam ko, sobrang star ako sa tingin ng mga tao, pero kayo pa rin ang bida. Best supporting actor muna ako dito. I got you, fam. Babantayan ko pa rin kayo. Oo. Ganun yung iniisip ata ngayon ni Carl TZ. By the way guys, scan nyo yung QR code to redeem the code on your screens right now. And normally, todo bantay naman sa baba itong si Benny Cutie kasama si Yawi. So, it's gonna take a long time sa mga Moskov na mag-scale. Pero at the same time, kailangan din ng carry talaga ng gamit. And kung lane lang, kung iiwan sila dyan sa lane, honestly, lamang yung Moskov. No? So, it's gonna be up to Yawi kung paano niya maliligtas itong si Benny Cutie, lalo't mukhang gusto nila sa baba. Gusto nilang i-focus fire itong si Kuya Benny. So, you need the vision. Respeto kagad. Ito naman si Kyrie. Ay, may shadow kill na siya. Kailangan mag-ingat dito ng Echo at saka si Benny. Pero ito ng Echo. Kita ng Onyx. Ayaw nila muna ng mga big fights. Alam nila, mayroon pang turtle in 30 seconds. Actually, nagamit agad ni Kyrie yung shadow kill. Kasi nakagulat siya, boy. Teka, may Yawi pala dito. Bad move. Tara, out. So, nasayang. Actually, that's a good play. Kasi nasayang din yung time nung Onyx. Kasi ang dami nila pinadala sa babae. So, that's pretty good. And again, ito lang yung, pinapakita lang nito sa atin yung plano talaga ng Onyx dito, which is target Benny Cutie. Oh, si Benny, babalik muna sa base. 2 seconds bago mag-spawn yung turtle. Gaano mag-commit dito ang dalawang teams. Mukhang yung Onyx, yung mas G talaga mag-commit na todo para sa turtle. Pero alam ba nila na nandito si Kyle at si Sanford? Actually, nakita natin sa graph kanina, mas okay sila na bigay lang. Basta panalo sila sa mga teamfight mangyari ngayon. They get the turtle still. Grabe, iba nagtanim pero si Low Money. Ay, nasipa dito naman si Kiboy sa backline. Ay, mas spread yung dalawang teamfight na to. May flicker si Kiboy, hindi siya mahuhuli. Yawi! Flicker Tyrant's Revenge. Kahit nakuha ng Onyx yung first turtle of the game, sabi ni Yawi, I wanna get the first blood. Highlight playa. Pinisik lang. And at this point, I'm very happy to see naman na they're still committed to take these fights, no? They're still committed to go for the play. And confidence naman pa Benny Cutie dito kasi alam niya na pwede siya lumaban kasi low mana yung Moskov, hindi naman papalagyan sa akin eh. Oo, at saka pag nagamit na ng Moskov yung blink niya at saka yung knockback niya, ang bilis ng isang carry na makahabol sa isang Moskov. Pero feeling ko si CW tsaka Onyx parang gusto gangsta rin tayo. Kasi di ba alam natin si Carl Tusok? So pumili sila ng marksman na tusok from downtown. Ay, grabe. At conspiracy theory! Magandang angle binigay sa atin dito ni Carl TZ. At sige mo naman, buhay pa naman with the regen from the Divine. The Ring of Order, rather. And that is gonna be a problem. Pero look this, alam ni Benny Cutie na ready siya. Pwede siya pumasok dito at makakuha siya ng isa. Pero malapit din dito sa Kiboy. Kaya atras muna siya. Okay, 1-for-1 trade. Good para sa Echo. Kasi yung roamer ang napita sa Echo, yung mid laner naman para sa Onyx. Benny Cutie is actually ranked first in KDA. Kaya siya mas nakikilala pa yung bagyo sa buong mundo ng MLBB. Pero pag translate mo sa English, tawag sa kanya, either typhoon or the storm. Oo nga eh. Pero sa atin, bagyo pa rin si Benny. Basta yun na yun. Basta yun na yun. So, yun ang kanyang nakuha. It is for a good reason kasi mahirap siyang pigilan pag nagsimula na yan. Mapatras sila do, Wiki Boy. Again, Yawi, respecting na meron pa namang hila. Itong si Kiboy na malapit na mag-cooldown. They're gonna go for the siege on the bot lane. Problema to. Medyo mahirap i-clear yung minion waves. Di sila makalapit masyado. Plating will be taken by Onyx and posible Torre pa. Pero sabi nila, gusto ko pa, laban pa. Torre, babagsak na malapit na. Buti lang, walang tower damage yun. Pero dito naman sa turtle, masisipa dito si Kari. Makuha niya yung turtle, pero siya ang mahuli. Ang buhay ni Kari para sa pag-uwang si Benny Cutie. Delikatang position dito. Yung bounce back damage ng Moskov. Umabot doon kay Benny Cutie na pitas si Yawi at si Benny sa bottom lane. Papasok dito si Carl TZ. Gusto niya makasipa. Knockback from CW. Saan napupunta si CW? Pero masyadong masakit. Masyadong masakit. Yung tusok from downtown na ginawang close range. Carl Tusok falls down at ang Onyx nakakahanap ng momentum sa game number 2. Ang ironic kasi
pinaulanan ng spear si Carl Tusok. Siya yung natusok at natuhog dun sa game na yun, sa fight na yun. My goodness, Kuya Rep, paano na to? Echo, kala natin na magiging dominante din ulit sila dito sa game number 2. Pero pinapakita ng Onyx Esports kung bakit sila ang naging kampiyon ng MPL Indonesia. Tank build show para kay Carl TZ. At yun nga yung sinasabi natin na mas utility siya dito. Taga-control, taga-sipa, taga-kuha ng objectives. Pero yung Echo, again, the same idea na meron pa rin sila mga damage galing kay Benny, Sanji at Sanford. Sila yung magiging dito, main damage dealers para sa Echo. Eh, hindi na din nakagulat kasi highlight natin kanina, di ba, versatility. Oo. Si Carl TZ, hindi lang siya nag-tank jungle, initiate jungle pa. And new picks para dito sa Onyx. Nakuha naman agad si CW going down. Finally, that's a big deal here, Yawi. Medyo mag-bisa tayo sa bench. Ito na ang espada. Nilapu-lapu. Benny Cutie naman naiwan sa baba. Uy, na-miesta sa isang tore. Good goal coming in for Echo. Kumunti na lamang konti para sa Onyx. Good call yun para kay Sanford. Oo, nahuli siya pero nahuli yung marksman. At yung Onyx, sinakripisyo nila yung control nila doon sa bottom lane, yung tore nila sa bottom lane kasi iniisip talaga nila na makakakuha sila ng pick-off, mananalo sila ng skirmish bago mag-turtle. Pero at the end, yung Echo nanalo doon. Pero mahatak naman dito Nako. si Carl TZ. Makakatakas ba siya? Using the Shunpo to get out. Okay, stalemate para sa turtle na to. Yung sinasabi namin kanina, di ba? Ang hirap pumuesto kung titiktok play cup, may hila bigla sa'yo. Yes. Kitang-kita natin sa camera yun, guys. So, at least ngayon, walang divine judgment. Babawi kaya with round 2. Itong Echo, tignan natin. Okay, Onyx. Yung dalawang teams ito, hindi nila binibilisan masyado yung turtle. Nire-respeto pa rin nila yung Respect MC. yung capability ng isa't isa na baka makahanap ng turnaround play. Yung Dragon, yung malaking problema sa Echo. Yung Onyx naman, of course, they have the lapu-lapu. Sino ang unang nagawa ng galaw dito? Pato dito, lilipad na si Sanford. And there you go! Sanford going for the backline, goes straight for Sands. Yun pala, target nila. Akala ko turtle, yun pala, hindi pa. Kyrie will still be able to get it though. Sanford and Yawi, napagkat ng damage. Itong Shadow Kill, medyo mahabi. Kasama ng miyembro ng Onyx. And that is gonna be a 2-for-1 and they also get the turtle. So magandang lamang yon para sa Onyx Indonesia. Ang ganda ng pwesto ng Onyx doon. Respect the MC, guys. Si Carl TZ. Ayun na. Nasa magandang angulo para makuha ng turtle pero hindi niya in-expect na dalawang miyembro ng Onyx naghihintay sa kanila. So nakita mo na yung alam ng tendency ko, Yawi. Nakuha niya yung orange buff. Sinigurado na hindi mo pupunta kay Kyrie. Pero nung umabot tayo sa putong nakakatakot na CW, guys ha. Nakita ko, ito na yung Moskov na sobrang bilis umatake. Tingnan mo. Sakit. Yung may attack niya, no? Bang, 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 bang. Ito na yung ito yung nakatakutan ng lahat. Oo, si CW Tuso. Ay, naku, napitas naman dito sa bottom lane si Benny. 2v1 yun ha. 2v1, Kyrie with the place. Ayan, nahuli naman ng Stan. Sanji takes him out with a feathered airstrike. Pero that is I would say a very good trade kasi ngayon medyo nabawasan ang damage output ng Echo dito. Cartesi with the knockup with the kick. Ito si Sanford, makakapetrify ba siya? May mahuhuli siya dito. That's gonna be a kick coming in from Cartesi. Sanji, hinintay lang niya yung oras niya para makagawa ng damage. Hindi nga lang damage para makatulong lang kay Sanford na makatakas siya. Good coverage galing kay Sanji. Nahuli dun si Carl. That's a win for Onyx. Medyo lumiliit na ang mapa dito, dahan-dahan ng Echo. Hindi na sila masyadong takot. Yung Onyx rather, hindi masyadong takot doon sa damage output na mangyayari mula sa Philippine squad. Kaya naman G lang sila ng G. Pwede sila maglakad kahit saan nila gusto kasi alam nila na hindi naman lalabas si Benny Cutie eh. Basta may skills tayo, hindi siya mag-engage. Oo. And nakita ko ngayon si Kyrie, ang 2-2-2 yung stat line niya. Pero na ipapasok pa niya yung mga shadow kill, yung ultimate niya na nakakagawa talaga ng damage. Tapos yung mga miyembro ng Onyx na lang tagalinis. Low-key lang si, si Kyrie. Pero ang laki ng nagagawa niya sa teamfight. Exactly. At Kasi bawas na yung mga kalaban eh. at saka sobrang saya doon ni CW kasi siya yung dito, siya yung tagalinis talaga. Pag may mga 60%, 50% health na lang doon sa mga miyembro ng Onyx. Sa ultimate cleanup. The ultimate cleanup crew. Papasok agad si CW, the Tusok from downtown. Hindi na biro yung attack speed ng Moskov na ganyan, tapos tumatalsik-talsik ka pa. Kaya hindi ko talaga... Ang hirap talaga ng buhay ni Cartesi dito kasi pinapatalsik ka na, hinihila ka na. Lahat na eh. Pero ginamit yung kagad ni Sanford yung Dragon. Ganun na.
Pampavision lang. Just to scout. Oo, pero Onyx. May play dito sa middle lane. That's gonna be a knock-up coming in from Sanford. Si CW mapapanic! Ayun! Nawala yung marksman data ng Onyx. Pero si Benny Cutie de handle dito. Si Boss inaampas sa mukha si Sanford. Si Karen, si Cartesi nagtiduelyo dun sa middle lane. Si Yahweh with a setup. Revenge into rage. Echo loud, Echo proud ba? Mananalo dito sa laban ito. Si Kyrie nasa stun. Mata-damage. Mega kill para kay Sanji. 4-0-3. The turnaround from out of nowhere para sa Echo. Sanji, very good positioning at the same time. Buhay si Benny. Yun ang pinaka-importante yung tignan. Buhay yung buhay yung ano. Yung carry. Yung carry. Buhay My pa goodness. ang bagyo. Yung bagyo. Buhay pa rin ang tsansa din. Ay, tusok from downtown. Muntikan na yun si Sanji. Delikado yun. Delikado yun, ah. Sobrang delikado nun. The Indonesian sniper. The Indonesian Ang layo sniper. From downtown. And at this point, okay lang yon. Hindi pa naman tayo nakabawi ng tuluyan, pero it is a very good start. Pinakita dito ng Echo na kaya pa namin lumaban. Oo. Hindi kayo pwedeng magpatumpik-tumpik. Okay, so Mabibigyan kayo. tama. Dun dapat mag-ingat yung Onyx dito na yung counter punish kung hindi nyo makuha yung setup na hinanap nyo o kung kayong ma-setupan na habang lumalaban kayo, handa talaga yung Echo gantihan. Oo. Sabi 4-0-3 dito si Sanji. Kung kanina si Sanford, one half of the Sansan with the MVP performance. Sanji dito so far with a perfect performance. Si Yawi mahuli si Boots! Grabe naman yun! Nahuli si Boots sa middle lane right under the tower! And it's a 4v5! Sa ilalim ng Tora, akala ni Boots, okay lang to, clear lang ako minions. Oh. Hindi! Nobody is safe from Yawi! Ligtas ako dito, iniisip dito ni Boots. 5v4 lamang ang Echo pero makukuha ba nila ang Lord? That's gonna be the pull coming in from Keyboy. Yawi down low. Sanford down low. Actually, pero si CW naka-free hit. Grabe ang bilis. Grabe ang sakit. Kailangan natin mag-back dito ng Echo. Pero si Keyboy, masyado lumapit sa miyembro ng Echo na mahuhuli siya. So yung 5v4 naging 4v4, naging 3v4, naging tabla na. Palitan lang. Palitan lang yung dalawang Grabe. teams na to. Pero ang bilis ng pag-damage ni CW. Hindi na Ang sakit. biro yung Moskov nito. Level 13. Kumpleto yata gamit na nito. Oo. Ay, nakita Op. dito si Kari. Ay, na-reset. Op. Okay. Okay. Dahan-dahan lang daw muna. Hinga malalim, guys. Hinga. Hindi tayo pwede maging kampante. Kailangan nating mag-vision mission. Oo, mahuli lang nila dito si CW. Hinihintay talaga nila yung Dragon. Sanford. Nagulat ako si Sanford yung tinarget kanina, no? Oo. Sa lahat ng ini-expect ko, feeling ko si Carl, dapat, ganun. Pero kasi gets nga rin kasi alam nila si Sanford talaga yung maghahanap kay CW. Oo, no? Yun yung trabaho niya. Katulad nga din ng Echo kasi nung nakita nila si Boots, siya kagad yung pinitas nila kasi alam nila yung trabaho ni Boots is hanapin naman si Benny Cutie. Maganda naman ngayon, mas alerto na at least itong si Sanford na, oy, teka, ako pala gusto na itong mga to, ha. Bigyan nyo sila, unahan mo sila, Yawi. Keep me safe, and ako bahala dun sa backline nila. Tsaka yung sakit pa dito si CW naka-has-close na Kuya Rockhart. Ang bilis siya makaka-lifesteal dito kung hindi mag-ingat ang mga miyembro ng Echo. Kung hindi nila mahuli kagad yung Moskov, counter-punish na malala ang pwedeng gawin ng Onyx. Counter punish will be done here. Pero look, it's the concealed play. Going Ay, in straight. Yawi! Grabe naman yun! Si Lucky Boy, tumurit. CW goes down. It's a 3v5. Si Kyrie nag-atay sa kilid. Carl TC, kailangan mo mag-alerto. He's gonna be able to get it out. Make it out alive. Naku mo, it's looking like a very easy Lord, brother. Oh, si Kyrie! Andito pa siya, Si pa rin Kyrie. niya pa naka-auto pero hindi na. Echo out of nowhere. Boots papasok with the slam! Di But sila Sanji! makas! Grabe si Sanji! Kailan nakaabot doon si Sanji sa backline kagad? Boots mahuhuli! 3 miyembro ng Onyx wala. 2 miyembro ng Echo naman ang napitas. Si Sans lumalaban pa rin dito, Kuya Rock. Ayan na, it's the Parsa versus the Eve. Eto si Carl TC. So, pumasok ng sipa para lang maligtas si Sanji. Grabe naman yung play na yun. Oh, the Oy, sacrifice naku, play. Sanji. Oh, Sanji, lipat na. Sanji, lipat. Nilipad ako. Kailangan mo makabalik, Pagala. Sanji. Ayan na, okay na. Okay na. We're good. Kaso wala. Wala si walang super. Uy! Winter Truncheon. Pero mahuli. Ay, na-stun pa rin. Na-stun ni Ingoy, brother. Na-stun pa rin Nako. doon si Kyrie, pero Parang makakatakas. Okay yung Lord, kaso hindi natin naalalayan. So, tinake down agad ni CW ng napakabilis.
Yun yung sinasabi natin, yung The counter escape. punish. Sobrang disiplina doon ng Onyx. Galing, galing. Imbis na, kasi ang daming teams na sa panahon na yung gagawin nila, uwi ka agad. Kasi, actually, uwian na, di ba? Oo. Dapat, technically, pero no. The call is to win, and to win is the call. And yun na nga ginawa nila dito. And na-punish ng malupit. Doon yung Echo. Lupitan na galawan dito para sa Onyx. Abot na naman ata to sa puntos na sobrang tagal na Lord Dance ang mapapanood natin. Labanan na naman sa Lord. Kyrie, good call from the Filipino jungler in the Indonesian team na nagtago muna siya. Na sabi niya, okay guys, punish na lang natin to. Mamaya Grabe si na lang ako Kyrie. papasok. Oo. Discipline is key. Napakagaling. Even in a disadvantage kanina dapat sila dun, no? Oo. 3v5 na yun, no? So, Grabe. Iba talaga ang iba ang nagagawa ng disiplinang malupit. So sa ngayon, it's gonna be the calm before the storm once more as we are waiting for Onyx to make a play. I think ngayon nagiging mas defensive na itong Echo. yung Onyx yung may lamang ngayon sa pwestuhan. Tignan mo yung goal difference ng dalawang junglers natin. 11,000 sa Hayabusa. Pag 8,000 lang dito. Si Carl TZ. Pinahirapan naman talaga siya dito ng Onyx na siya yung naghahabol sa item. 3 main items built so far. Again, tank build choke. Pang utility lang talaga siya. Tingnan natin kung magka-cursed helmet ba siya. Ano yung magiging last 2 items niya. Si Kyrie dito na buo niya lahat. Hindi pa, meron pa isa. Yung endless battle na lang ata. Yung binubuo dito ni Kyrie. Pero ganun kalamang si Kyrie kontra kay Carl sa farm. Pero nakita naman natin nangyari yon kasi pinahirapan ng Onyx yung buhay ni Carl TZ. Queen Swings ang itemization dito ni Benny Cutie just to make sure na magsasurvive siya sa mga fight. Oo. Para mas matagal pa siya bago mapita siya. Kasi may life steal din makuha siya dun eh. Kasi yung magiging play ata dito ni Benny Cutie, gagamitin niya yung Wind of Nature niya pag mga below 50% na siya. Kasi below 50%, dun mo makukuha yung extra life steal effect ng Queen's Wings. So habang hindi siya matamaan ng physical damage, ang bilis makabalik ng buhay niya. So yun ang that's the plan. The plan is to keep the Benny alive. Ito na. At this point, yung dalawang marksman na talaga dito yung yung core. Sila ng talaga dalawang yung core. Oo. Sila yung focus dito. The core is CW and the core is Benny Cutie sa game na ito. Abangan nyo sa baba, Onyx, may kanya-kanyang conceal play. Sino yung hanap nila? Si Sanji yung hanap. Eto si Benny. The counterplay. The punish is real. CW goes down. Oh my goodness, Kiboy, where are you going? It's another 3v5 situation para sa Pilipinas. What was the call, Onyx? Massive miscalculation. Onyx Esports, CW, Kiboy are down. Pero si Kyrie nasa likuran. Nakita na natin dito nung nasa Pilipinas pa si Kyrie. Ilang beses niya nagawa to bilang isang Hayabusa o isang assassin na sa likod ng kalaban na nanakawin niya yung major objectives. Pero mukhang bibitawan na ng Onyx Esports to. Sabi ng Onyx, depensa na lang. Echo ang makakakuha ng Lord. Ang laki ng stats na nakuha ng Echo doon. Pantay yung gold pero alam mo ang magaganap. Alam mo ang pwedeng magawa ng isang malupit na Lord at 18 minutes. Ako po, ito yung wala ata kasing sinigang sa Indonesia. Meron naman siguro. Hindi lang Pero masyadong maasim. Iba yung flavor. Iba yung flavor. Sa Pilipinas, sakto lang yung asim natin. Kanina naman, si Kiboy at saka si CW masyado maasim. Iba yung call, nagkagulo sa call doon kasi actually, ang talino din ni Sanji. Oo. Kita niya yung mga shadow na conceal. Inunahan na niya. Nag-crunch kagad. Oo. Galing. At saka, maganda din yung pwesto ni Yawi doon ng Echo. Parang ramdam ng Echo na mangyayari talaga yun, no? Kasi si Yawi, malapit pa rin kay Sanji nung panahon niya. Pero ito na yung marcha ng Echo sa base ng Onyx. Here comes the Lord. Medyo malayo dito si Kyrie. Humawas siya mula dun sa top lane. Benny Cutie iwas. At inhibitor turret ang makuha dito ng Echo. Pero ngayon ang tanong sa players ng Echo, nasa na si Kyrie? Nag-hunting sila, bro. Umatras para lang sa kanya. Ito na, KA versus K. Carl TZ versus jungler. Tingnan mo si Carl TZ. Kita. Ay. Inabangan talaga. Okay, that's gonna be the shadow kill na kinumenta. Kaya ni mga atakas pa dito. Grabe! Grabe, mag-zigzag ton si Kari. Makahatak na dito si Yawi!
Tyrant's Rage! Pero mapipita si Benny Cutie. May damage pa ba dito ang Echo? Kailangan na ata nila bumalik dito kasi si CW magka-counter punish. Onyx Esports ang magka-counter punish. Kyrie Oh down. my God. 4 na miyembro ng Echo na wala. Na-jabated doon ng Echo. Ginawa yun ni Kyrie. All for one person! Ah! I am speechless. Wala! Paano Kyrie! yun? Oo, Oy, Sachi pero si to! Sachi! Walang play! Alam niya pwede pumus yung Onyx, kaya Walang marksman. sinakripisyo niya sa sarili niya. Walang marksman dito ang Onyx. Pero meron silang mga Ay, may miyembro. Kyrie pa rin. Meron silang isang siege minion. Oh no! Gaano katagal makakabuhay ang siege 4 minion na to? seconds. Tower juggle na lang. May physical damage pa sila. Onyx takes game number 2. Kita mo sa kampo ng Onyx na hindi sila sure. Pero